Isipin ang sumusunod na eksena. Isang babae, sa kanyang paglalakad upang makapagpahinga kasama ang kanyang mga anak, ay tumatanggap ng isang mensahe na ginagawang malamig ang kanyang dugo. Ito ay hindi isang simpleng mensahe, ngunit isang pagpapahayag ng digmaan na sinamahan ng isang larawan na mukhang isang tropeo ng labanan. Ang imahe ay nagpakita ng kanyang biyenan na nakangiting mayabang, nakaupo sa kanyang sariling kama, na parang ang puwang na ito ay kabilang sa kanya. Kumusta, manugang na babae? Lumilipat ako sa iyong apartment. Maaari ka na ngayong maghanap ng ibang lugar upang mabuhay. Ang mga salitang ito, malamig at kinakalkula, sumigaw sa isip ni Marina tulad ng isang hatol na walang apela. At ito ay kung paano nagsisimula ang mga kwento na nagtatanong sa amin kung gaano kalayo ang maabot ng tao. Si Marina, isang 30 taong gulang na babae, ay nanguna sa isang buhay na inggit, 2 masiglang kambal na anak na babae, isang tapat na asawa na nagtatrabaho bilang isang programmer, at isang 3 silid-tulugan na apartment, na minana mula sa kanyang lola, na siya at si Vabe ay naging isang tunay na tahanan. Ang bawat pader sa lugar na iyon ay gaganapin ang mga alaala, ang pagtawa ng mga bata, gabi ng pag-uusap, ang maliit na detalye na naging natatangi sa bahay. Ngunit mayroong isang anino sa larawang ito, Irina Konstantinovna, ang biyenan. Mula sa kanilang unang pagkikita, tiningnan niya si Marina kasama si Disdain, na parang ang pagkakaroon ng kanyang manugang na babae ay isang personal na kaharap. Ang aking anak na karapat, dapat sa isang tao na mas mahusay, ay ang pariralang sumigaw sa bawat pagpupulong, nakatakip o hindi. Kapag ipinanganak ang kambal, ang mga bagay ay eased up, ngunit ang puot ay hindi talaga umalis. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya si Marina na magbakasyon at dalhin ang mga batang babae na gumugol ng ilang araw, kasama ang kanyang mga magulang sa kanayunan. Nanatili si Vabe sa likuran, inilibing sa isang proyekto sa trabaho na hindi niya maaaring iwanan. Sa sandaling maihatid ko ang lahat, aabutin ako ng 1 linggo at maglakbay kami sa baybayin, ipinangako niya, hinahalikan ang kanyang pamilya sa istasyon. Ang mga unang araw ay purong katahimikan. Ang mga bata na naglalaro sa likuran, pagkain ng pamilya, gabi ng matahimik na pagtulog. Hanggang sa 8 araw, ang cellphone ni Marina ay nag-vibrate ng isang abiso na magbabago sa lahat. Bahagya siyang tumingin sa screen at naramdaman na nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. May Irina, sa kanyang kama, na may matagumpay na ngiti sa kanyang mukha. Malinaw ang mensahe, isang ultimatum na nakilala bilang isang provocation. Marina rereads ang mga salita minsan, 2 beses, 3 beses, na para bang inaasahan na baguhin nila ang kanilang kahulugan. Ngunit hindi. Iyon ang katotohanan, malupit at walang katotohanan. Sinusubukan niyang tawagan si Vabe, ngunit hindi ikinonekta ng telepono ang tawag. Minsan, 2 beses, 10 beses, palaging ang parehong mekanikal na tugon, ang taga-suskribi ay pansamantalang hindi magagamit. Nagsisimula ang panik. Paano nakapasok si Irina sa apartment? Nasaan si Vadim? Alam ba niya yun? Paano kung ito ay isang bitag, isang orkestra na plano upang mailabas siya sa kanyang sariling tahanan? Ang mga saloobin ay tumatakbo sa bawat isa, ang bawat isa ay mas madidilim kaysa sa huli. Sinubukan ni Marina na huminahon, naalala ang pag-ibig ni Vadim, ang buhay na kanilang itinayo. Ngunit ang pagdududa ay nakatanim na ng mga ugat nito. Sa pag-iling ng mga kamay na dahil niya ang bilang ng Tatiana, ang kanyang mapagkakatiwala ang kapitbahay. Tinya, Marina ito. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa aking apartment? Ang sagot ay puno ng pag-aalala, Marina, tatawagin lang kita. May isang babae doon, naglalakad sa paligid ng iyong bahay na parang pag-aari niya ito. Binuksan niya ang mga kortina, nag-hang out ng mga damit sa linya. Akala ko iwan ka ng isang kamag, anak na manatili doon. Ang kumpirmasyon ay tulad ng isang suntok sa gat. Hindi lamang sinalakay ni Irina ang kanyang bahay, ngunit kumilos sa isang nakakagambalang naturalness. At Vadim, ibinigay ba niya ang mga susi? Ang ideya ay gumawa ng kanyang pagduduwal. Hindi makontak sa kanya, si Marina ay nagsagawa ng iisang card ng Trump na naiwan niya, si Mike Hael, kaibigan at pulisya ni Vadim. Sa pamamagitan ng isang matatag na tinig sa kabila ng kanyang karera, ipinaliwanag niya ang sitwasyon, Misha, kailangan ko ang iyong tulong.
Ang aking biyenan ay pumasok sa aking apartment nang walang pahintulot at kumikilos tulad ng pagmamay-ari niya ang lugar. 700 kilometro ako palayo sa lungsod at hindi na ako makakabalik ngayon. Agad ang tugon, bigyan mo ako ng address. Pupunta ako doon at ayusin ito. Ang susunod na ilang minuto ay pagpapahira. Si Marina ay lumakad pabalik-balik habang ang kanyang mga magulang ay nanonood, tahimik, na naunawaan na ang mga ito ay tubig na maaari lamang niyang mag-navigate. Hanggang sa wakas ay tumunog ang telepono. Marina, ito ako, Michael. Ang iyong biyenan ay talagang nandoon. Nang ipinaliwanag ko na siya ay nagkasala sa pribadong pag-aari at ikaw, bilang nag-iisang may-ari, ay maaaring magparehistro sa kanya para sa paglabag, tumakas siya. Agad ang kaluwagan, ngunit sinunog ang isang tanong, kumusta naman si Vade? Kasama ba siya? Hindi, nag-iisa siya. Sa katunayan, sinubukan pa rin niyang magtaltalan na ang apartment ay pag-aari ng kanyang anak, ngunit sinuri ko, ang pag-aari ay nasa kanyang pangalan lamang. Huminga ng hininga si Marina na hindi niya alam na hawak niya. Salamat, Misha. Wala kang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit ang katahimikan ay maikli ang buhay. Nasaan si Vade? Bakit hindi siya sumasagot? At, pinakamahalaga, kasangkot ba siya dito? Makalipas ang isang oras, isa pang mensahe, sa oras na ito ay direktang mula kay Irina, ikinalulungkot mo pa rin ang pagtawag sa pulisya. Ang apartment na ito ay dapat na Vade's, hindi sa iyo, mana ng mga ngaso. Hindi ito pinansin ni Marina. Hindi siya makaramdam ng pagsagot. Ngunit, na parang narinig ng universo ang kanyang mga saloobin, nag-ring ang telepono. Ito ay Vade. Vade, sa wakas. Ang iyong ina ay sumira sa aming apartment at nagpadala sa akin ng isang kilabot na mensahe. May isang pause sa kabilang dulo ng linya. Ang aking ina sa aming bahay. Ang kanyang tinig ay tunog na nalilito, halos hindi mapaniniwalaan. Wala akong alam. Nasa trabaho ako buong araw, namatay ang cellphone ko. Sa palagay mo ay bibigyan ko siya ng mga susi. Ang taimtim na tono ni Vade ay huminahon kay Marina, ngunit hindi tinanggal ang kanyang mga pagdududa. Pumasok siya, kumuha ng litrato sa aming kama at sinabi na dapat akong makahanap ng ibang lugar na mabubuhay. Ang katahimikan na sumusunod ay mahusay. Mukhang nagulat si Vade. Iyon ay walang katotohanan. Tatawagan ko siya ngayon. Hindi na kailangan, nakakagambala sa Marina. Nagpasya na ako. Pumunta doon si Michael at sinipa siya. Michael? Mula sa pulisya. Ang sorpresa sa boses ng kanyang asawa ay maliwanag. Wala siyang karapatang makasama doon. Makikipag-usap ako sa aking ina. Tumawid ito sa linya. Matapos ang tawag, naramdaman ni Marina ang isang timbang na itinaas ang kanyang mga balikat, ngunit nagpapatuloy ang hindi mapakali. Paano pumasok si Irina? Kung hindi ibinigay ni Vade ang mga susi, paano niya ito nakuha? Ang sagot ay darating mamaya sa parehong gabi, nang tumawag muli si Vade, ang kanyang tinig ay pagod at puno ng pagkakasala. Kinausap ko ang aking ina. Ipinagtapat niya kinuha niya ang aking mga susi nang siya ay dumalaw sa akin sa opisina noong nakaraang linggo. Ang paghahayag ay tulad ng isang balde ng malamig na tubig. Hindi ito isang pagsasabwatan, ngunit isang mas masakit na pagtataksil, na sa kung ano ang dapat na pamilya. Last week, nang umalis ako sandali upang pumunta sa banyo, patuloy ni Vade, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkagalit. Dapat ay dumaan siya sa aking jacket at kinuha ang mga susi. Pinikit ni Marina ang kanyang mga kamao sa kawalan ng paniniwala. At ano ang gusto niyang gawin? Tinanong niya, na parang ang mga salita ay lumalabas na may kahirapan sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Sinabi ko na gusto ko lang takutin ka, paulit-ulit na si Vade, bumuntong, hininga ng malalim. Isang biro, idinagdag niya, na parang tunog ng salita tulad ng dati. Biro. Naramdaman ni Marina ang pigsa ng kanyang dugo. Sinasalakay ang bahay ng ibang tao, nagbabanta na sipain sila sa kanilang sariling tahanan, biro ba iyon? Alam niya ang larong iyon. Alam ko na sa likod ng mga sapilitang mga ngiti at pilay na mga dahilan ay humawak ng isang bagay na mas makasalanan. Sinabi ko sa kanya na tumawid siya sa lahat ng mga limitasyon. Hiniling ko na ibalik niya ang mga susi,
patuloy ni Vade, ang pagkabigo ay nakasulat sa buong mukha niya. Siya ay nagkasala at nag-hang up. Ngunit hindi na kailangan ni Marina ng higit pang mga detalye upang maunawaan, hindi ito isang simpleng hindi pagkakasundo. Ito ay isang babala. Isang veiled declaration of war. Ang kanyang biyenan ay hindi lamang pumasok sa kanilang bahay, minarkahan niya ang kanyang teritoryo. At ang mensahe ay malinaw, ang lugar na ito ay hindi lamang sa iyo. Vade, kailangan mong maunawaan ang kabigatan nito, pinutol ni Marina, ang kanyang boses firm, na walang silid para sa kalahating salita. Ang iyong ina ay hindi lamang sumalakay sa aming privacy, ngunit nagbanta na sipain ako. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng katapangan upang sabihin na magsisisi ako sa pagtawag sa pulisya. Tumahimik siya, tinitingnan siya sa mata. Banta ka rin ba niya? Ikaw. Ang katahimikan na sumunod ay sapat na tugon. Si Vade ay mukhang tunay na nagulat na para bang napagtanto lamang ang lawak ng pagkakanulo. Babaguhin namin ang mga kandado bukas, ipinangako niya, ang pagpapasya na palitan ang pag-aalangan. At hindi na ako makikipag-usap sa kanya hanggang sa humihingi siya ng paumanhin sa iyo. Gusto ni Marina na paniwalaan ito. Gusto ko ito sa buong lakas ko. Ngunit kilala niya rin si Irina Konstantinovna upang linlangin ang kanyang sarili. Ang babaeng iyon ay hindi bumalik. Hindi siya humingi ng kapatawaran. Umakyat siya. Kinabukasan, tinawag ni Vade na kumpirmahin na ang mga kandado ay nabago. Ngayon ang dalawa lamang sa amin ay may mga susi. Hindi rin ako gagawa ng isang ekstrang set, tiniyak niya, na parang maaaring maaliw ang buhawi ng pagkabalisa na kumukuha kay Marina. Ngunit nagpasya na siya. Pinutol niya ang kanyang bakasyon sa maikling bakasyon, na pack ang mga bag ng mga bata at bumalik ng 3 araw bago ang schedule. Hindi siya maaaring lumayo, alam na ang lugar na ito, ang kanyang lugar, ay nilabag. Tinulungan siya ng kanyang mga magulang na maging maayos, at sa mas mababa sa 48 oras na sila ay nasa tren pa uwi. Naghihintay si Vade sa kanila sa istasyon, ang kanyang mukha ng isang maskara ng pagkakasala. Pasensya na, paulit-ulit niya, tulad ng isang mantra, habang niyakap niya sila. Kinausap ko ulit ang aking ina. Tumanggi siyang aminin na siya ay mali, ngunit iginiit ko na kailangan niyang humingi ng tawad sa iyo. Ipinagtapat niya sa pag-uwi, ang tono ng kanyang tinig na nagbubunyag kung paano walang saysay ang pagtatangka. At ano ang sinabi niya? Tanong ni Marina, alam na ang sagot. Na hindi ka humihingi ng tawad dahil biro lang ito at overreacting ka. Siyempre. Palaging ang parehong kanta. Ang matigas na pagtanggi, ang papel na baligtad, ikaw ang isa na mali sa hindi pagiging nakakatawa sa pamamagitan ng isang pagsalakay sa privacy. Ngunit ang pinakamasama ay darating pa. Pagdating nila sa bahay, ang nahanap nila ay isang eksena ng disgist na pagkawasak. Ang ref, na naiwan ni Marina bago ang biyahe, ay walang laman. Hindi ko maintindihan, ungo ni Vade, pagbubukas at pagsasara ng mga pintuan na parang inaasahan na muling napakita ang pagkain. Halos hindi ako napunta rito. Kumain ako sa trabaho o nag-utos ng paghahatid. Wala nang sabihin si Marina. Sapat na ang kanyang icy gaze. Narito ang iyong ina. At kinuha ang lahat. Nag-order sila ng pagkain sa pamamagitan ng FE at nanirahan sa sala, sinusubukan na mabawi ang isang modikum ng normalidad. Ang mga bata, na walang gana sa pag-igting, ay tumakbo sa kanilang silid upang maglaro. Hanggang sa isang matalim na hiyawan na pinutol sa katahimikan, Mommy. Nasaan ang aming mga manika? Nagpalitan sina Marina at Vade bago magmadali sa silid ng kambal. Ang malaking kahon kung saan pinanatili nila ang mga paboritong manika ng mga batang babae ay nawala. Iyon ay hindi makatuwiran, stammered ni Vade, ang kanyang tinig ay pumutok. Ang aking ina ay hindi gagawa ng ganoong bagay. Ngunit hindi na nakikinig si Marina. Naglakad siya sa bahay sa mahabang mga hakbang, sinusuri ang bawat sulok, bawat drawer, bawat istante. Ang mga album ng pamilya nawala. Ang kahon ng alahas ay minana mula sa kanyang lola, nawala. Ang mga librong itinago ko bilang mga kayamanan, bihirang mga edisyon na nakolekta ko sa loob ng maraming taon, ninakaw. Nang lumingon siya kay Vade, nasunog ang kanyang mga mata. Ang iyong ina ay hindi lamang pumutok sa aming bahay. Nagnanakaw siya mula sa amin.
Ang pagkabigla sa kanyang mukha ay tunay. Tatawagan ko siya ngayon at hilingin na ibalik niya ang lahat. Dinala niya ang numero, ngunit ang tawag ay nagpunta sa voicemail. Nagpadala siya ng isang mensahe, "Nanay, alam kong ikaw ang kumuha ng aming mga bagay. Ibalik ang lahat o tatawagin namin ang pulisya." Hindi nagtagal ang tugon. "Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan mo. Baka ipinagbili ng asawa mo ang lahat at ngayon ay sinisisi ka ngayon." Ipinakita ni Vabe ang screen kay Marina na nagpakawala ng isang mapait na pagtawa. Siyempre itinanggi niya ito. At magpapatuloy siyang tanggihan ito. Ngunit sino pa ang maaaring ito? Ang pintuan ay hindi nasira. Sino ang may mga susi? Ang katotohanan ay isang suntok sagat. At pareho silang alam. Kinabukasan, iniwan nila ang mga bata kasama ang nurse at nagtungo sa apartment ni Irina Konstantinovna. Binuksan ng biyenan ang pintuan ng isang hindi kanais-nais na grimace. Dumating na sila, noon, siya spat, na parang ang kanilang presensya ay isang kaharap. "Ina, alam mo nang mabuti kung bakit kami narito," sabi ni Vabe, ang kanyang boses firm ngunit nanginginig. "Ibalik mo ang kinuha mo mula sa aming bahay." "Anong mga bagay?" Siya ay nag-retort, nakakagulat na sorpresa, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng kalokohan. "Wala akong kinuha. Baka ibenta ng iyong maliit na asawa ang lahat habang nasa bahay siya ng kanyang mga magulang at ngayon ay nais na sisihin ito sa akin." Nakaramdam ng galit si Marina sa kanyang lalamunan tulad ng lava. "Irina Konstantinovna, itigil ang theatrics na ito. Ikaw lamang ang tao na nasa aming apartment nang walang pahintulot. Ginamit mo ang mga susi na ninakaw mula sa iyong sariling anak. Kinuha mo ang mga laruan ng aking mga anak na babae, ang aking alahas, ang aming mga album ng pamilya. Ibalik sila." Patunayan ito, hinamon ang kanyang biyenan na tumatawid sa kanyang mga braso. "Hindi ko kailangang patunayan ang anuman," sagot ni Marina, malamig. "Itatipo ng pulisya ang katibayan kapag nag-file kami ng isang ulat para sa pagnanakaw." Naging maputla ang mukha ni Irina. "Hindi ka maglakas, loob. Vabe, papayagan mo ba siyang gawin ito sa kanyang sariling ina?" Para sa isang beses, si Vabe ay hindi nag-aaway. "Nanay, ibabalik mo na ang lahat ngayon o gagawin lang natin iyon." Sa loob ng ilang segundo, tinitigan sila ng biyenan na may purong puot na nakaramdam si Marina ng ginaw. Pagkatapos, sa isang biglaang paggalaw, lumingon siya at nawala sa mga bulwagan ng bahay. Bumalik siya na nagdadala ng isang malaking bag na itinapon niya sa kanilang mga paa ng may disdain. "Doon ka pumunta. Kunin ang iyong mga gamit." At, na parang nais niyang bigyang, katwiran ang hindi makatarungan, idinagdag niya, "Gusto ko lang makita kung paano ka nanirahan nang wala ako sa paligid." Binuksan ni Marina ang bag na riyan ang mga manika ng mga bata, ang mga album, kahon ng alahas, ang mga libro. "Kumusta naman ang pagkain?" Tanong niya, itinaas ang kanyang baba. "Puno ang ref na puno mo ito. Hindi ko ibabalik ang iyong mga groceries," ungol ni Irina. "Kinain ko ang lahat. O sa palagay mo ay panatilihin kong masira ang pagkain?" Isinara ni Marina ang bag na may tuyong kilos at dumiretso, tinitingnan ang kanyang biyenan sa mga mata. "Irina Konstantinovna, makinig ng mabuti, ito ang aking bahay. Ang pamana ng aking pamilya. Wala ka, at hindi kailanman magkakaroon, ang karapatang magtakda ng paa doon ng walang pahintulot." Binuksan ng biyenan ang kanyang bibig upang mag-retort, ngunit ginambala siya ni Vabe. "Sapat na, ina. Tama si Marina. Ang ginawa mo ay mali, kriminal, at hindi ako makakasama sa iyo dahil lamang sa iyong ina." Ang katahimikan na sumunod ay pinutol ng desperadong sigaw ni Irina, "Pinipili mo ba siya sa akin? Matapos ang lahat ng nagawa ko para sa iyo. Ang walang tulog na gabi, ang mga sakripisyo, pinipili ko ang tamang bagay, ina," pinuto ni Vabe, ang kanyang boses na bumabagsak ngunit matatag. "At kung hindi mo maintindihan iyon, tatapusin mo talaga ang pagkawala ng iyong anak." Kinuha nila ang bag at umalis, iniwan ang mga sumpa ng biyenan na sumpa sa pamamagitan ng pasilyo. "Ikinalulungkot mo ito. Lalo na ikaw, peste, na nagnanakaw ng aking anak." Tumalikod si Marina sa isang huling oras. "Alam mo, Irina Konstantinovna, ang tanging bagay na hindi mo maintindihan ay walang nagnanakaw sa iyong anak. Ikaw mismo ang nagtutulak sa kanya.
Sa bawat kasinungalingan, sa bawat pagsalakay, sa bawat oras na pipiliin mo ang pagmamataas sa pag-ibig. At, nang hindi naghihintay ng tugon, sinundan niya si Vaden sa kotse. Tumahimik ang paraan. Nagmaneho si Vaden gamit ang kanyang mga kamay na humahawak sa manibela, puti ang kanyang knuckles. Pasensya na, bulong niya sa wakas. Hindi ko akalain na may kakayahan siya doon. Inilagay ni Marina ang kanyang kamay sa kanyang balikat, hindi sa awa, ngunit may isang pagpapasya na walang iniwan na silid para sa pag-aalinlangan. Hindi ka mananagot para sa kanyang mga aksyon. Ang mahalaga ay sa oras na ito, tumayo ka sa kanang bahagi. At habang ang lungsod ay dumaan sa mga bintana, alam ni Marina na hindi ito ang huling labanan. Ngunit, sa unahang pagkakataon, naramdaman kong hindi ako mag-iisa sa pakikipaglaban dito. Ang pagpipilian ay sa kanila ngayon. Sa pag-uwi, napagpasyahan nila na si Vadim ay hindi makikipag-ugnay sa kanyang ina ng ilang oras, hindi bababa hanggang sa kinilala niya ang kanyang pagkakasala at humingi ng tawad kay Marina. Lumipas ang 1 buwan. Paminsan-minsan na tinawag ni Irina Konstantinovna ang kanyang anak na lalaki, ngunit nanatiling matatag siya, walang dialogo hanggang sa humingi siya ng tawad sa kanyang manugang. Ang biyenan na kategoryang tumanggi, kumbinsido na tama siya. Hanggang isang gabi, habang inilalagay ni Marina ang mga bata sa kama, tumunog si doorbell. Sa pintuan ay nakatayo si Irina Konstantinovna na maihawak na isang kahon ng tsokolate. Maaari ba akong pumasok? Tanong niya, na may isang kawalan ng katiyakan na hindi tumutugma sa kanyang karaniwang hindi kilalang tono. Nag-atubili si Marina, ngunit pagkatapos ay humakbang pabalik, pinapayagan siyang pumasok. Wala si Vadim. Nagtatrabaho siya. Alam kong dumating ka para sa akin. Ang biyenan ay mukhang hindi komportable na napahiya. Ako nais na humingi ng tawad. Itinaas ni Marina ang kanyang kilay sa sorpresa. Seryoso? Si Irina Konstantinovna ay ginanap ang kahon ng mga tsokolate. Mali ako. Ang ginawa ko ay kilabot. Ako lang natatakot akong mawala ang aking anak. Akala ko kinukuha mo siya mula sa akin. Kinuha ni Marina ang kahon, ngunit napanood ang kanyang biyenan na kahina-hinala. At ano ang nagbago ngayon? Napagtanto ko na nawawala ako sa kanya ng tumpak dahil sa aking pag-uugali, sagot ni Irina Konstantinovna, sa isang mababang tono. Hindi ako nakausap ni Vadim sa 1 buwan. Hindi pa niya nagawa iyon dati. At naiintindihan ko na kailangan kong magbago o mag-iisa ako. Nakita ni Marina kung magkano ang gasto sa kanya ng mga salitang iyon. Marahil ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na inamin ni Irina Konstantinovna ang isang pagkakamali. Well, tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad, sabi ni Marina. Ngunit kailangan nating magtakda ng ilang mga limitasyon. Pumunta sila sa kusina at nag-usap ng maraming oras. Nilinaw ni Marina kung ano ang katanggap-tanggap at kung ano ang wala sa kanilang relasyon. Si Irina Konstantinovna ay nakinig ng mabuti at sumang-ayon. Nang umuwi si Vadim, nagulat siya nang makita ang kanyang asawa at ina na nakikipag-usap ng mapayapa sa isang tasa ng tsaa. Ano ang nangyayari? Tanong niya sa kawalan ng paniniwala. Ang iyong ina ay dumating upang humingi ng tawad, sagot ni Marina. At sinusubukan naming makahanap ng karaniwang lupa. Tumingin si Vadim mula sa isa't isa, nang hindi itinatago ang kanyang pagtataka. At paano ito pupunta? Sa palagay ko mayroon kaming isang pagkakataon, ngumiti kay Marina. 5 taon na ang lumipas. Ang ugnayan sa pagitan ni Marina at ng kanyang biyenan ay hindi perpekto, ngunit natutunan nilang igalang ang mga limitasyon ng bawat isa. Si Irina Konstantinovna ay hindi na nakagambala sa buhay ng kanyang pamilya, at si Marina, naman, ay sinubukan na maging mas mapagparaya sa ilang mga kakaiba ng kanyang biyenan. Ang pinakamahalagang bagay ay siya ay naging isang napakagandang lola sa kambal. Kinuha niya sila mula sa paaralan ng abala ang kanilang mga magulang, tinulungan sila sa kanilang mga aralin at sinira ang mga ito sa mga espesyal na okasyon. Madalas na naalala ni Vadim ang araw na iyon nang lumitaw ang kanyang ina na makipagkasundo. Alam mo, hindi ko naisip na may kakayahang magbago, sabi ni Marina. Mas matalino ka kaysa sa aming dalawa. Ngumiti si Marina. Alam ko na ang e-selfie episode na iyon dahil tinawag nila ito ngayon ay naging isang punto.
Minsan kailangan mong pumunta sa labis na labis upang magsimulang magbago. Ilang sandali bago ang ikalimang anibersaryo ng insidente, binigyan sila ni Irina Konstantinovna ng isang hindi inaasahang regalo, isang paglalakbay sa beach para sa buong pamilya, kasama na ang kanyang sarili. Akala ko oras na upang magkasama kaming lumabas, anya. Ipinangako ko na huwag magbigay ng payo o boss kahit sino sa paligid. At, nakakagulat, pinanatili nito ang pangako nito. 2 linggo sa tabi ng dagat ay hindi ka paniwala. Kahit na ang isang maingay na pamilya na may maliliit na bata ay nanatili sa susunod na silid, hindi nagreklamo si Irina Konstantinovna, bumili lang siya ng mga plug ng tainga. Sino ang mag-iisip na ang iyong ina ay maaaring magbago ng labis? Nagkomento kay Marina, habang pinapanood nila ang kanyang biyenan na nagtatayo ng isang sandcastle, kasama ang mga batang babae sa beach. Lahat ng salamat sa iyo, sagot ni Vadim. Maaari kang gaganapin ang isang sama ng loob, maaari kang tumalikod laban sa kanya magpakailanman, ngunit binigyan mo siya ng isang pagkakataon. Nagkibit balikat si Marina. Akala ko lang ang buhay ay masyadong maikli para sa mga fights, lalo na sa pamilya. Nang gabing iyon, matapos matulog ang mga bata at lumabas si Vadim upang bumili ng tubig, si Irina Konstantinovna ay nakaupo sa tabi ni Marina sa beranda. May gusto akong sabihin sa iyo, nagsimula siya. Hindi ko inisip na sasabihin ko ito, ngunit natutuwa ako na pinili ka ni Vadim. Ikaw ay isang mabuting asawa at ina, at tinuruan mo ako ng pasensya. Mumiti si Marina at inalog ang kamay ng kanyang biyenan. Itinuro mo sa akin ang pagiging matatag. At, alam mo, nagpapasalamat ako sa bagay na selfie na iyon. Nakatulong ito sa amin na maibalik ang lahat. Tumayo sila doon, nakatingin sa dagat. Sa unahang pagkakataon sa mga taon, walang pag-igting sa pagitan nila, kalmado lamang ang pagtanggap at paggalang. Minsan ang pinakamasakit na sitwasyon ay humantong sa hindi inaasahang at positibong pagbabago.